Sir, di ba ho nasa bahay lang ho si Trudis? Oo, kasama ni Honey. Bakit? Kasi ho, dumalaw daw doon kanina si Ched, pero wala daw ho doon si Trudis. Ganun? Wala. Hello, Sir Nick? Hello? Ched. Nagpunta ka raw sa bahay kanina, tinanap mo si Trudis. Hindi mo raw nakita? Opo, nagpunta nga po ako dyan. Pero hindi ko po nakita si Trudis eh. Ang sabi daw, umalis kayo? Hindi naman sila nagpaalam sa akin na alis sila eh. Pero baka naman nagkamali lang ang gwardya. So ganito ang gawin mo, bumalik ka bukas at ibibiling kita para papasukin ka. Hindi. Mas maigi siguro pasasamahan kita kay Migs. Sige po, maraming salamat, sir. Upeng, baka lagi mong ginagalit si Lola Menang, ha? Masarap ba yung kinakain mo? Trudis! May sorpresa ako sa'yo. Tito Shed! Halika dito. Ay, naku! Miss na kita. Pumunta kaya ako dito kahapon. Sabi wala ka daw. Andito lang po ako kahapon. Migs, kailan ka pa nagkaroon ng permiso na magpapasok ng kung sino-sinong tao dito? Ma'am, sabi po kasi ni Sir Nick, samahan ko daw po si Mercedes kay Trudis. Pasensya na po. Sana okay lang po sa inyo, ma'am. Of course, it's okay. Kaya lang, syempre, alam mo na, intindihan mo rin ako na nag-iingat lang ako sa mga kung sino-sino pumapasok sa malawak na bakurang ito. Alam mo ng panahon ngayon, ang daming masasamang loob. Pero syempre, iba ka naman, Iha. You're almost part of the family. Salamat po. Trudis, okay ka lang ba talaga dito? Oh, Trudis. Bakit hindi mo sagutin ang tita Ched mo? Di ba okay ka naman dito? Masaya ka, di ba? Kasi nandito ang daddy mo. Tito Shed, alam mo? Ano? Sabihin mo. Masaya ka, di ba? Siyempre, ganyan lang naman talaga ang mga bata. Natural sa kanya na sa una medyo hindi okay. Kaya medyo laging nalulungkot kasi nag-a-adjust pa. Pero lagi naman kaming nandito palagi para sa kanya. Di ba? Huwag niyo po sanang mamasamain to, ha? Pero kung pwede lang po sana, kung sakali lang naman na magkamali yung bata, sana po huwag niyo siyang sasaktan. Iha, makakaasa ka na nasa mabuting mga kamay si Trudis. At ako bilang ina. Siyempre, alam ko kung paano magdisiplina ng mga bata. Alam mo naman ang mga bata sa panahon ngayon, nagiging sutil. Gusto mo bang maging ganon si Trudis? Trudis, sabihin mo lang sa akin, sabihin mo lang kay Tita Ched mo, okay ka ba talaga dito? Para mapanatag ang loob ko. Okay ka, di ba? Okay lang po ako. Told you so. Okay ka na ba? Nakita mo na si Trudis? Oo, pero sana naman mas madalas namin makita si Trudis. Naaawahan na kasi ako kay Uping eh. Miss na niya ate niya. Hayaan mo, sasabihin ko yan kay Sir. Kaya lang, sobrang busy ngayon ni Sir eh. Laging lumuluwas ng Maynila para asikasuhin yung negosyo niya. Ganon?
O, baka naman mamaya pinapabayaan niya si Trudis, ha? Mig, subaybayan mo naman yung pamangkin ko. Alam mo, hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Lagi kong binabantayan si Trudis. Talaga? Pwede ka naman pala maging mabait eh. Ano naman ang tingin mo sa akin? Masamang tao. Alam mo, yan talaga ang hirap sa'yo eh. Simula nung aksidente, ang init na ng dugo mo sa akin. Ano ba masama yung nagawa ko sa'yo? Ano ba naman yung malaking kasalanan ko sa... Sir? Wala pa naman. Wala ka pang kasalanan, pero kung hindi ka aalis, baka makalimutan ko sarili ko, sasamain ka sa akin. Magandang gabi ho, sir. Alis na ho ako. Papa? Bulaga. Kala mo, papa mo, no? Well, sorry. Ako ito. Oh, bakit parang natatakot ka? Gusto ko lang namang mag-thank you sa'yo. Kasi hindi ka nagsumbong. Yan ang gusto ko sa bata. Good girl ka. Basta hindi ka sumbongera, magkakasundo tayo. Naiintindihan mo yon? Good. Okay. Sige. Sleep ka na. Huwag mo nang hintayin ng papa mo, ha? Okay. Good girl. Good night.